Kumusta mga chong? Magche-change oil tayo at magpapalit tayo ng oil filter ng ating Yamaha YTX 125. Bale, ang odo natin ngayon ay 19,050. Bale, every 1,500 to 2,000 odo tayo nagche-change oil. Pagka medyo may budget-budget, yan, hanggang 1,500 lang. Pero pagka medyo nagtitipid, every 2,000 odo. Bale, pinakasagad ko na yung 2,000 odo kasi ayoko na sumobra doon para maalagaan din natin yung makina ng ating motor kasi ang buhay ng mga motor natin ay makina, kaya dapat alagaan natin yung makina. Dapat palagi tayo nag-change oil agad. Hindi ako bumabase doon sa gaano nakatagal ako nag-change oil. For example, yung iba parang once a month. Ako hindi, bumabase ako sa odo para talagang sure ball. Bale, ito yung mga gagamitin natin. Meron tayo ditong wire tools. Gagamitin natin yan doon sa pagbukas ng oil filter. Ito, 17 na combination wrench. Gagamitin natin to doon sa drain bolt. Plies, kailangan natin to. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan natin gagamitin to. Meron tayo ditong tupperware. Dito natin ilalagay yung papatuluin nating langis mamaya. Ayan. Kayo kung anong meron kayo, okay lang naman kung meron kayong stainless, aluminum or kahit anong tupperware. Ayan, discardin nyo na yan kung anong gusto nyo gamitin. Pero ito sa akin ginagamit ko. Meron tayo embudo. Itong embudo na to from Shopee to. Mura lang to, 39 pesos lang ata to. Pwede kayong gumamit ng ibang embudo or kahit anong embudo basta maisalin yung maayos yung langis. Basahan, kailangan din natin yan syempre. Malangis to eh. At ang langis natin, ito. Ayan. Ang gamit ko, Pertua PowerTech SAE 15W-40. Ayan. Ayan yung viscosity niya, 15-40. Medyo malapot, no? Ayan. So, madami na ako na try na langis. Ito lang yung nagandahan akong langis. Dito lang ako, ito lang yung umokay sa akin langis. At syempre, meron tayo ditong bagong oil filter. Binili ko mismo to sa Yamaha. Ano lang to, 85 pesos. Ayan. Kaya tara, peso tayo. Simulan na natin ito pag-change oil natin. Medyo madumi lang tong motor natin. Hindi pa nalilinis. Start tayo mga chong. Siyempre, ang unang step natin, ilalagay natin to tupperware para masalo niya yung langis na i-drain natin. Yung lumang langis. Iano ko lang to. Usod ko lang yung skid plate nating DIY. Parang tatama eh. Ayan. Tapos, syempre, gamit natin itong combination wrench na 17. So, itong drain bolt na to, kung nakikita nyo, ayan yung tatanggalin natin. Sa pagtanggal niyan, dahan-dahanin nyo lang. Yun. Ang pagluwag niya, clockwise. Yung pagsikip niya, counterclockwise. So, pag diluwagan nyo, pag ganun, clockwise yun. Ang pagsikip niya mamaya, counterclockwise. Pag naluwagan nyo na gamit yung wrench, pwede nyo nang gamitan ng daliri. Yan, patagasin lang natin mga chong hanggang wala nang tumulo. Okay mga chong, habang tumutulo yung luma nating langis, palitan na natin tong ating oil filter. Bali sa pagpalit nito, ang gagamitin nyo dyan ay ito, 8mm na socket wrench or Y tools yan. Ang pagluwag niya, counterclockwise. Ayan. Yan, patagasin nyo lang yung langis dyan. Nakasalo naman yung tupperware natin. Kaya safe yan. Hindi tayo magkakalat ng maraming langis dito. So, natanggal na natin yung cover.
Punasan lang din natin to. Linisin na rin natin. Punas-punas lang mga chong. Pati kung labas, punasan na rin natin. Para malinis. Ito meron siyang O-ring. Tanggalin na rin natin tong O-ring. Punasan din natin para mawala yung mga langis. Tapos tanggalin na natin tong lumang oil filter. Ayan. Ito yung itsura ng lumang oil filter. Bali ang pagpalit ng oil filter mga chong, every 2,000 kilometers magpapalit na kayo ng oil filter. Or kada change oil nyo din, palit din ng oil filter. 85 pesos lang naman to sa mismong Yamaha. Punas-punasan din natin to mga chong. Linisin lang natin. Para mamaya pag binalik natin yung cover, maayos yung lapat. Tapos, kabit na natin itong bagong oil filter. Yan. Sampak na natin to. Bale, pag kabit na ito, etong side na to, yung kabilang side niya may spring. Ito may butas. Etong may butas yung nandito. Ayan. Ganyan lang mga chong. Ito ay babalik na natin yung cover. Ilapat lang natin ng maayos tong O-ring niya dito. Ilapat nyo lang na maayos para walang tagas o hindi siya mag-leak. Pag nalapat nyo na ng maayos, pwede nyo nang ikabit ulit. Tapos balik natin yung mga screw. Itong mahabang screw, dito yan sa ilalim. Magkaiba kasi ng sukat ng screw yan. Bale, itong dalawang to, parehas ng sukat. Yung isa mahaba. Pwede nyo nang sikipan. Sa pagsikip mga chong, huwag nyong pwersahin. Baka ma-lost thread yung mga thread ng bolts pati nung pinagkakabitan. Kaya kapakapay nyo lang. Hindi naman kailangan sobrang masikip na masikip, no? Huwag yung pwersahin. Saka baka pumutok din yung pinaka-thread nila. Pag naramdaman yung masikip na, okay na yun. Huwag yung pwersahin yan. Machine shop ang bagsak niya pagka na-lost thread yan, itong pinagkakapitan yan. Buti sana kung yung bolts lang yung ma-lost thread eh. Ang masama niyan yung pinagkakapitan yung ma-lost thread. So ayan, ganun lang magpalit ng oil filter. Doon naman tayo sa langis na ito, sa engine oil. Sa engine oil mga chong, ayan, wala na siyang natulo. Pwede na natin ibalik tong drain bolt. Punasan muna natin bago natin ibalik para malinis at mailapat natin mabuti yung drain bolt. Damay na natin sa punas itong elbow ng ating tambutso. Pag nasikipan nyo ng daliri, pwede nyo nasikipan ng wrench. Sa pagsikip, counterclockwise, huwag nyong pepersahin mga chong kasi ganun din yan. Pag napersa nyo yan, pag pumutok yung thread nyan, machine shop ang bagsak nyo yan. Depende pa kung magagawa ng machine shop. Pag sikip nya, huwag nyo rin pepersahin. Yan, tatandaan nyo yan. Para hindi pumutok yung thread. Or yung pinagkakabitan, delikado yun. Yung mga nakita ko sa mga group ng YTX na nangyari yun. Kung hindi nalo-lost thread, pumuputok na babasag. Kaya huwag nyo pepersahin. Na-drain na natin yung langis. Nakapagpalit na tayo ng oil filter. Pwede na natin isalin yung bago natin langis. So dito ko na gagamitin itong ply sa pagbaklas na itong dipstick kasi medyo mahigpit dyan. Kasi nung mga nakaraan parang napansin ko nag-leak yung dito sa part na to sa dipstick. Kaya nilagyan ko siya ng O-ring. Ito, nilagyan ko siya ng O-ring. Ang kaso itong O-ring na to sa ano to,
sa MIUI 125 natin. Kaya ginawa ko, bumili ako sa Yamaha mismo. Ayan. Ng O-ring para dito talaga sa dipstick ng Yamaha YTX 125. So ito, 25 pesos lang to sa mismong Yamaha. Ayan mga chong. Ayan, nailagay ko na yung bagong O-ring sa dipstick ng ating YTX 125. Pang YTX 125 talaga tong O-ring na to. Pwede na natin isalin tong ating langis. Bale, ito pala 1 liter. Kung hindi kayo magpapalit ng oil filter, nakalagay kasi dito 900 ml lang yung kailangan na langis. Pero pag nagpalit kayo ng oil filter, itodo nyo lang 1 liter. Kasi nagpalit kayo ng oil filter eh. Pero kung hindi kayo magpapalit, 900 ml lang. Ay, nakasulat naman dito yan. Tsaka nasa manual yan. Ito natin to. Salin na natin yung bago nating langis. Bali, todo natin tong 1 liter. Yan, takpak natin para pigang-piga, para sulit na sulit yung pagbili natin ng langis. Nasalin na natin yung mga langis, mga chong. Punasan lang natin. Naisalin na natin yung bago nating langis, mga chong. Bali 1 liter nga yung sinalin natin kasi nagpalit tayo ng oil filter. Pero kung hindi kayo magpapalit ng oil filter, kahit 900 ml lang yung salin nyo. Yan, sabot naman natin ulit ito. At yung may wagang plies. Para maigpit na maigpit talaga, diba? Para hindi siya tumagas. At hindi siya basta-basta matatanggal ng kamay. Kung sino mang trip, gano'n, diba? Okay mga chong, nakapagpalit na tayo ng oil filter at napalitan na natin yung langis. Pwede na natin i-start. Pero bago natin i-start, ang ginagawa ko kasi, pinapadyakan ko muna ng at least 10 beses para yung bagong langis umangat. Kaya let's go! Pagkapadyak natin ng 10 beses, pwede na natin susian, tapos padyakan ulit natin para ma-start. Okay mga chong, tapos na tayo mag-change oil at magpalit ng oil filter. Ganun lang kasimple magpalit ng oil filter at mag-change oil. Kaya kayo kahit nasa bahay lang, kaya-kaya nyong gawin yan. Kung mag-change oil kayo at magpapalit kayo ng oil filter. Kung nakatulong sa inyo itong video na to mga chong, huwag nyo na kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pindutin yung maliit na notification bell dyan. Para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito sa ating YouTube channel mga chong. Yan. Peace, rock and roll. See you next video mga chong. Yeah.